Ano ba ang mga dapat mong dalhin pag pupunta ka sa Mount Pinatubo? Una, cash. Hindi ubara doon ang GCash mo dahil wala silang signal doon mula pa lang sa jump-off area kung saan kayo sasakay ng 4x4 jeep pati sa mismong Pinatubo crater. May mga kailangan kang bayaran doon tulad ng food and drinks, trekking stick or yung tungkod na nabili namin for only 20 pesos at syempre tip kila kuyang driver and tour guide. Please wag natin silang kalimutan bigyan ng tip dahil grabe rin yung effort nila. May bayad rin yung pag-shower doon after ng trek, we paid 50 pesos. May igi rin na may ready ka ng cash para sa mga stopovers. Sleeping aid. Kasama na dyan yung eye cover para makatulog ka sa biyahe, neck pillow, at saka earphones or earplugs. Make sure na makatulog kayo ng maayos dahil 5 o'clock a.m. nagsisimula ang registration para sa mga 4x4 jeep at 5:30 a.m. sasakay na kayo ng 4x4 papunta doon sa starting point ng trek. Jacket. 3 hours ang biyahe mula Manila to jump-off point. Madaling araw din ang biyahe kaya for sure malamig. Power bank. Wala kang masasaksakan to charge your phone so make sure na fully charged ka na bago ka pa bumiyahe. ID. Hindi kayo papapasukin sa jump-off area ng walang ID since nasa loob siya ng military base ng Camp O'Donnell sa Capistrano. Kaya kailangan i-present ang ID niyong lahat sa checkpoint bago makapasok. Ballpen. Kailangan nyo to para sa registration bago kayo makasakay ng 4x4 jeep. Kailangan nyo rin to para sa pagsasign ng waiver para sa 4x4. No waiver, no 4x4 ride. Trekking sandals. Maraming parts ng trek ay dadaan sa river kaya advisable na sandals ang isuot nyo kesa sa rubber shoes. Sa Decathlon lang ako bumili ng trekking sandals for less than 500 pesos. Matagal na lakad din siya, about 1 hour and 20 minutes, around 45 kilometers. Hindi naman ganun kahirap yung trek, mostly flat naman yung dadaanan nyo. May ilan lang mga stairs pag malapit na kayo sa Crater Lake. Goodie bags. Maraming Aita kids along the trek. Pwede nyo silang bigyan ng mga candies or biscuits. Masaya sila every time nakakatanggap sila ng ganito. Tissue. Both wet and dry. Ganito yung CR doon kaya maging handa kayo lalo na sa mga emergency cases. Phone lanyard. Para hindi malaglag yung phone nyo while trekking and easy access rin every time na may gusto kayong picturean. Heat protection. Kasama na dyan yung sunglasses, sunblock, umbrella, hairband, face towel, cap, and sleeves. Magdala rin kayo ng scarf, bandana, or face mask. Malikabo kasi yung 4x4 ride lalo na kung open yung makukuha yung 4x4. 1 hour and 20 minutes din yun, around 20 kilometers to Botolan, Zambales kung saan kayo magsisimulang mag-trek or maglakad. Pwede naman mag-request kayo kung anong gusto nyo, kung open or enclosed yung 4x4 jeep, although hindi rin siya guaranteed. May pros and cons. Pag open, may experience nyong tumayo during the ride. Yun nga lang mainit at maalikabok na sa tanghali on your way back. Pag enclosed naman, di nyo ma-experience tumayo sa 4x4 pero comfy yung ride nyo pabalik, naka-aircon pa kayo. Maganda na lang din sa matagtag na biyahe. I think mas dun sumakit yung katawan ko kaysa sa mismong trekking. Magagamit nyo rin yung scarf or bandana nyo panglatag dun sa area ng Crater Lake. Konti lang kasi yung upuan doon. Snacks or packed lunch. Dati raw may mga bilihan ng food sa taas sa may crater pero dahil may mga aksidente before, tinanggal na siya. Magdala na lang kayo ng food nyo like sandwich or mga nut. May areas naman doon na pwedeng tambayan. Nagstay kami mga 3.5 hours. Nag-order kami ng lunch bago pa kami sumakay ng 4x4 worth 200 pesos pero nakuha namin siya after pa namin makabalik galing dun sa trek at after no 4x4 ride. So mga past 2 p.m. na siya. Water. Mas maganda, thermoflask ang dalhin nyo para malamig pa rin yung dala nyo buong araw. Magdala at least 2 liters of water. Meron naman doon binibentang water pero medyo mahal lang siya. Nagtanong kami 100 pesos daw so pagkarinig namin napatid na yung uhaw namin. Toiletries. Pwedeng mag-shower after ng trek. Magdala na lang kayo ng shampoo, conditioner, change clothes, towelette, at plastic para sa mga gamit nyong damit. Medicine. Magdala kayo ng common meds para pag sumakit yung ulo nyo or sumama yung pakiramdam nyo. Pag may sakit pala or kapag senior yung magtitrek, hinahanapan daw ng MedCert. Another tip, visit during weekdays. Nung pumunta kami, it was a Monday, 40 to 50 na 4x4 daw yung bumiyahe. So, 200 people lang yung umakyat ng Pinatubo that time. Sabi nila kuyang tour guide, kapag weekends daw, usually around 300 na 4x4 jeep yung bumabiyahe. So, masyadong marami. So, kung gusto niyo ma-enjoy yung trek nyo sa Mount Pinatubo, I suggest pumunta kayo ng weekdays. Pwede rin kayo mag-book via Klook. Marami din siyang mga ibang hiking activities. You can use my discount code para makadipid kayo ng konti. There you go. Safe travels!